Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na bidyong kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, huling-huli sa kamera ang isang misteryosong kabaong nagawa sa purong ginto na lihim na inilabas sa gitna ng madilim na gabi patungo sa selyadong bahagi ng palasyo. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, tila hindi na mapigilan ang pagtagas ng impormasyon na ang Pangulong Bongbong Marcos ay tuluyan ng pumanaw, habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanan ang pinuno ng bansa ay wala na sa mundong ito sa likod ng mga pader na pilit na nagbubulag-bulagan sa harap ng sambayanan. Dahil sa nakakangilong kaganapang ito, halo-halong emosyon ang bumabalot ngayon sa bawat Pilipino habang kumakalat ang balitang si Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay formal na raw napapasok bilang bagong Pangulo ng Republika. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita ang agila ng Davao na naghahanda na para sa isang biglaang panunumpa sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga matataas na opisyal ay nagkakandara pa na sa pagluhod sa harap ng bagong puwersang tatapos salamat ng nakaraan. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak dahil ang bawat plano ng lumang administrasyon ay tila naging abo na lamang sa harap ng bagong pamumuno na walang sinasanto at walang kinatatakutan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ang simula ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng katotohanan? Kernel. Tapos nung babarahin nyo, dako, pagka magsunuran yung mga lower ranking, patay kayo, may problema kayo, people power. People power. Kulong kayo lahat, mga animal kayo, mga putragis kayo, mga sipsip. Kulong kayo lahat. Pag kayang bumaliktad yan at naintindihan, at tapos nakinig pa sa vlog ko nyari, na vlog ko, na yung commander-in-chief is not entirely the actual boss. The true commander is, the higher commander is the sovereign Filipino people, the sovereign commander. Tapos hinati pa yung katiwala natin. Hinati natin para hindi magdaigan ba? Hindi tayo, hinati natin yung power, judiciary, executive, legislative. Kaya nandun yung speaker, Senate President, Speaker of the House, nandito yung Presidente ng Pilipinas na ginawa natin Commander-in-Chief. Kasi nasa kanya Armed Forces. Tapos Judiciary, siyang babanata ng kaso lahat yan. Inaabot ng ilang taon. Tapos ang kaya lang kasuhan, ang kaya lang guilty, yung mamaya liliit, nakagaya ng mga tao bayan. Ay, naku po siya. Talagang may something is wrong dito maghintay kayo pagka ang taong bayan ay mag-rebelde, magalit. Pag tumayo ang taong bayan, in a people power, peaceful revolution. Okay, magkakamali, it has to be peaceful. Kasi pagka ito ginawa ninyo, dinala ninyo sa patayan. At kayong, Marcos, nag-order kayo sa armed forces, makikita nyo yung armed forces, babaliktad. For where will you find an armed forces? Who will go against its people? The reason for their being there, to defend the people. And now you order the armed forces in a people power revolution, peaceful revolution. Biglang, wala, banatan yan. Mag-iisip yan. Illegal order. Doon kayo mawawalan ng armed forces. That's how it's gonna happen. Kaya, mga kababayan, henceforth, dala kayo ng mga cross nyo, rosary, defend yourselves with anything religious, no? Biblia, whatever. Pabasa nyo dun sa mga nasa harapan ninyo. Pakita nyo yung cross ninyo. Pakita nyo. Let God finish this for us. Ano mga yan? Gusto nyo magpatayan tayo, option yun, option. Last option na yun. Pero hindi, tingin ko dyan, mag-intervene ng langit nagsisimula na nga salita yung kernel Kung ang kernel nagsalita ng ganon, withdrawal of support, how much more yung mga sundalo sa ibaba? Naghihintay lang sila na may magsalita. Naku, ayan na, magkamali kayo dyan. Banatan nyo yan. Claire, magsalita ka ulit. Magsalita ka na. Siraan mo na, siraan yan, Ire-resent yan ng mga
The only way to go there to save yourselves is kausapin nyo siya. Do not be intimidating. You be humble. Anong kasalanan ko? Sa tingin mo, anong kasalanan ko? But sabihin niya. And pagka binigyan ko ng ganang pagkakataon, Colonel Bonggao, sabihin mo, adi ka kasi. Kung ako binigyan ng ganang pagkakataon, kunyari, trying to be a good leader si Bongbong, pagka ba't ka naman nagsalita ng ganon sa Facebook? It really hurts. I'm your commander-in-chief. And I'm supposed to know na everything, di ba? The commander should be informed. So, why post it in Facebook? Why don't, sana you went through channels. December, sabihin mo, nga problema eh. Sabihin mo sa channel, sasabihin siya, huwag na tayo, apolitical tayo. Hindi mo naman in-address yung bansa, yung problema eh. What do you want to happen? Doon mo sabihin, per follicle drug test ka, sir. Yun. Tingnan natin, per follicle drug test ka, mag-survive ka. Kung hindi, patay ka. Buong armed forces yan, mawawala sa'yo. Pati PNP. Ang ganda nito pagka tignan natin yung mga siga sa AFP. Mga general. You will end up with no army generals because you have failed to be leaders of men. That's the failure there. Nisip nyo lang sarili nyo. Nisip nyo lang pataas. It's a two-way thing. The organization always is a two-way thing kahit sa private sector. It goes up, it goes down. When you are trying to support your commander, you are also trying to understand the people under you where you failed. That's why you have now a problem. Colonel Bonggao. Yun yung problema. Hindi kayo nag-uusap. So, pagka susupilin nyo yan, babanatan nyo yan, relieve. Nagkamali na kagad kayo. Relieve. Kasi you're trying to make an example out of him para wala nang sumunod. It announces to the people under you how damn afraid you are. And fear is our ally. Pinakita nyo, duwag kayo, natatakot kayo, matanggal sa pwesto nyo, natatakot kayo, na mapatotohanan na bangag talaga yung gago na yan. Kaya nga, moral. Fear is the one destroying you, mga gago. Fear. Fear of what will happen. Kaya ganun ginawa nyo kay Pokis. Fear that he will gain sympathy. And in doing so, posas kayong ganyan, no? Alam niyo ba yung kaya tinaas ni Pokis yon? Reading between the lines? If I represent the freedom of expression, look now. Ganon ang ginawan drama ni General Pokis. Hindi kami nag-uusap niyan, pero interpretin ninyo. Pinakita niya. Pinosasan ang freedom of expression. Hindi tangang Pilipino. Kasi patay sa kanya. Kung kaya nyo gawin niya sa Major General, sa isang nagserbisyo, sa isang veteranong officer, matino pa yan. Matino yan. Malumanay, hindi makapatay ng ipis. Sir, pagka ako nakakuha ng helicopter, pa-deliver ko sa'yo, banata mo. Ay, nako. Matino pa yan eh. Malumanay pa si sir. Isipin mo, tapos yung pagganyan niya ng kamay, was a indication. Look now, people. Pinosasan yung freedom of expression. And people will be angry. That's why, sinabihan ko kayo, huwag niyong arestuhin. Tigas ng ulo niyo, tigas ng kokote niyo, yayabang ninyo. Yan, mapala ninyo, buti nga sa inyo. Problema sumunod ang Bonggao. Yan ang putya. Nakadagdag yun eh. Nakadagdag yun. Sunod-sunod yan. Baba natin niya si Bonggao. Sunod-sunod. Bakit nagkaroon ng Pokis? Kasi merong mga Gutesa, may mga, Celis, Badoy, kumampanya yan sa unit team
Grand Commander yan eh, dun sa motorcade. Tapos nun eh, gaganyanin yung pag... Wala talaga. So, kawawa kayo. Good luck sa inyo. Huwag niyo tanggalin si Claire Castro. Okay yun. Sigurado yun. Pagka sira kayo dyan, sigurado. Kada salita niyan. Okay. Yung ka nang tumagal 1 hour. God bless ka, Dado. Thank you. Joselito, ano ito? Jose Jason ba yun? Legaspi. May isang active colonel na naninindigan, Sir Dado. Yan, pinag-usapan natin ngayon. Sadaku. Magandang gabi, Kap Dado, sir. Thank you. Magandang gabi. Erlinda Flores, like Dan. Thank you. Ma'am Erlinda. Wilson Guerdo. Good evening po, Chairman. Very naughty. Good evening sa inyo, sir. Watching from Saudi. Wilson, very naughty. Thank you. Saudi Arabia, no? Randy Peña Flor. Sir, kamusta po? Okay lang ako. Busy lang sa mga doggy. May nagkasakit. Tinamaan naman ng parbo eh. May nakakapasok dito siguro na may dala ng parbo. Yung sleeper siguro namin. Dorsey Edelasan. Okay, sorry kung maling pronunciation. Good evening, Kap Dado. God bless you and people of the Philippines. Ngayong gabi sa inyo lang. Malapit na nang magbago. No? Malapit na bumagsak ang ekonomiya natin. No? Malapit na bumagsak. Kaya nga, good luck na lang sa atin. Meron nag-comment sa akin na yung bagsak, hindi daw babagsak ang ekonomiya kasi ekonomista daw siya. Sabi ko, hindi lang naman ikaw ekonomista. Sino paniniwalaan? Isang ekonomista sasabihin, hindi babagsak ang ekonomiya. Pero may vested interest sa BBM eh. Isa naman, ekonomista na sinasabi, babagsak. Saan tayo maniniwala? Doon ako maniniwala sa sarili ko, yung nakikita ko. Walang foreign direct investments. Walang turista. Yung pera natin ginagastos. Binanakaw. Bagsak manufacturing. Delikado tayo sa food security. Ang daming indicator eh. Then yung peso nagde-devaluate. Nag-59 siya. Dati naman 55, 56, no? 59 siya. So, pinasa na naman yung budget 2026. Uutang na naman tayo. Pagka utang ka ng utang ina nyo, utang ng utang, wala kang bagsak ka, ubos yung puhunan, utang ka ng utang eh. Interest, and then eventually, lumalaki utang mo, magiging 20 trillion yung interest nun. So, yung kikitain mo lang, mapupunta sa interest. Mali. Something wrong. Diba? So, economic indicators, lahat points to pabagsak ekonomiya. Ngayon, kung gusto ko nga sagutin eh. Sige, pagka hindi bumagsak ekonomiya, buhay ko. Pagka bumagsak ekonomiya, buhay mo. Tayaan tayo, buhay, no? Pagka hindi bumagsak ekonomiya, patayin mo ako. Pagka bumagsak ekonomiya, patayin kita. Tarantado, dadami. Mas maganda yung safe ka. Mas maganda yung assumption na babagsak ekonomiya. Because economy is about perception only eh. Perception. When the consumer, consumer, ang perception natin may problema, you will not spend your money. You will hang on to your money. Kasi there are gloomy days ahead. You hang on. Ba't ka pang spend? Whereas kunyari, maganda yung ekonomiya, okay yung kita, etc. Di bali, tayo, outing, kain tayo, etc. You spending habit. Kasi perception eh. Kaya kung ang perception ng consumer, wala. I will hang on to my money. Less spending, yung economy will not grind na parang gear. It will slow down. When it slows down, walang consumption, yung mga kumpanya, lilit yung kikitain. Pagka lumit yung kikitain, magre-retrench. Alam ka namang, ang dami mong tao, wala ka namang kinikita. Magre-retrench yan. Pagka nag-retrench,
all the more economy will slow down. Kasi wala nang spending, mababawasan pa yung mag-i-spend ng pera. Kasi yung sweldo ninyo. So, wala. Wala. Bagsak niyan talaga. Perception is economy. So, pagka nandiyan yung indicator, wala nga foreign debt. Sino mag-invest sa atin? We're as good as at war. Wala mag-invest sa bansa na ginegera. Ngayon, sa tingin nyo, may mag-invest sa Guatemala? Meron. Tapos na yung regime. So ngayon, investment, abulin nila doon, yung langis, yung minerals niya. Maraming magkakaroon ng investment doon. Ayaw nila maiwan. Mapipigil mo ba ng gobyerno nila, kunyate, British, French, etc. Gusto nilang pumasok dyan, kung sino man, Japan. Hindi mo mapipigil yan kasi businessmen yung mga papasok. Hindi naman yung gobyerno. So, kaya sa atin, sino mag-invest? Ganyan. Sasabihin nila, destap. Ang nagde-destabilize, gobyerno. Magnanakaw Kaya nga nagrarally tao. Ninanakawan. Sa tingin nyo ba magrarally kayo? One time, big time. Magrarally kayo na mainit, umuulan, etc. Pupuyatin kayo, walang uwi, tapos nun. Sino ba gusto mag-rally? Nagtatrabaho tayo, nag-ano tayo. Masarap matulog. Nagnanakaw. We have to do something about it. Ayun, kaya nga may rally. Kaya sino may kasalanan? Sino destabilizer? Gobyerno. Sila nga, gumawa sila. Tas, they're into it. Again, pinirma yung budget Nanakaw na naman sila. Kaya nga, babagsak talaga yung ekonomiya natin. Tapos sasabihin, mga negative, mga monger, mas maganda doon ako sa safe because apektado ko. Mga gago kayo, mga ekonomistang tarantado na buwisit kayo. Tatamaan din tayo, gago kayo. Ang addressin ninyo, yung cause ng lahat. Yung root of the problem. Tatamaan tayo. Sa tingin nyo ba, mag-devaluate tayo? Sa tingin nyo ba tama yung binenta natin yung ginto? Sa tingin nyo? Sino ba nagawa noon? Di ba to administration? Sa tingin nyo ba, ano napunta dun saan napunta yung Marley-Kapan? Saan napunta yun? Wala nakakalam. Anong report? Wala. Sino matutuwa dun? Pera yun ng SSS, GSIS, Land Bank. Tarantadong mga yan. Anong ginawa doon sa PDIC? Bakit kinuha yung PDIC? Magkano yung collection nyo sa PAGCOR, sa BIR, sa LTO, sa Customs? Grabe, di ba? Kanina nga pinag-usapan namin, sino ba dapat sa Customs? Dapat yan yung tipong bibigyan mo 100 million, barilin niya yung magbibigay. May 45 ba kagad? Pagkabukas niya sa patatawag niya, sino naglagay nitong pera na to? 100 million. Sino naglagay? Sino? Kaya nga Kaya nga ako bago pagka dapat diyan yung diyan may bago ka pumasok diyan, kung sino ka man, general o kaya whatever, sino ka man. Palagay bago ka pumasok, siguraduhin mo may CCTV, tapos ibigay sa iyo yung link doon sa cellphone mo. Pagka na munang papasok doon sa piscina, make sure na may naka-install doon na CCTV. Yun yung doon. Para, kaya mag-hidden camera ka, bisita ka doon, kunwari, and then sabihin mo, papasok ka na bukas, pero ilagay mo yung camera, hidden camera. Para makita mo sino papasok, sino maglagay. And then, patayin mo yung gago na yun. Hulog ka agad yan, automatic Sir, ano ba pwede natin gawin? Sabi ni Randy Peñaflor. Una, dasal tayo. Dasal kayo. Hingi kayo ng sa langit. Pasbas. And then, tayo tayo. Sir, sino pa ba hinihintay ninyo? Pangunahan nyo at kami susunod agad. God bless. O di, pagka i-assess ko yung one time, big time sinasabi ni Governor Chavit. Na-assess ko yun, pag-usapan namin ng mga kasama ko.
At from there, manamanal. Anyway, pagka attend ako, sasabihin ko naman sa inyo, magla-live ako eh. No? Now, there's a question there sa the mode. No? There's a question sa mode. Kung peaceful rally yan, peaceful na naman. Okay, tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi sa akin, one level up ako eh. One level up. So, sige, tingnan natin. Peaceful rally. Labasan tayo na, peaceful rally. One time, big time. Tingnan natin. Pero gusto ko na makita muna kung ano yung ano yung intel nung lahat ng ito. Baka mamaya may mga Trojan horse na naman kasi. Uy, Trojan horse, ano yun? Kunwari, kakampi mo. Tapos palilitawin lahat lang kayo. Ayoko nang ganun eh. Melalu, good evening Sir Dado. Very naughty. Sir, ano po take nyo sa papirma nila Joe? Okay po ba yon? Kasi nalilito na kami, awayan nila parang nakakatakot o nagdadalawang isip din ako pumirma. Hindi, pirma lang kayo doon. Ano yun yung kami naman, tatay, digong. It shows support naman. Na yung ba yun, yung pirma na support, bring him home ba? Tatay Digong. Okay yun, they mean well. Lahat naman eh, they mean well. Kung meron mga disagreement yung mga tao, nature natin yan eh, Pilipino. Now, di pa siguro ganun ka linaw yung ano eh, no? Dapat tumatayo kasi, no? Na leader na magkakatakros sa lahat. Nape. Hintay ko nga eh, sino eh. Kapag nunod nga ako eh, sana meron na, no? Sana meron na, no? Hintay ko si Inday eh. Inday Sare. Susana Marsan, waving, thank you. Emelda Calves, good evening po Sir Dado. Watching from Hong Kong. Ano ito? Bakit punit ba ito? Ningat-ngat yata na aso to. Ningat-ngat. Oh. Yan. Kita tuloy yan. Oh. Jean Fedia Bell Channel. Okay. Fedia Bell Channel. Okay. Thank you for the heart. Ryan Ariola. Hi. Melvin Manalo. Good evening, Chairman. Kamusta po kayo dyan? Stay safe po watching from Ginabatan, Albay. Thank you. Maraming salamat. Safe kayo dyan. Kamusta yung mayon? Susana Marzan, minus 27 na palang rating ni Bangag. O, minus 27 na. Kaya nga, sino ngayon yung ano, sabi kasi AAP apolitical. Oh, minus 3, minus 27. Paano na yun? So, something's wrong. Dapat pag-usap-usapan na ng AAP, kayo, mga commander. Hindi yung isa lang ang nagdidictate, 2, 5. Hindi yung ganon. Pag-usapan nyo. Dati na magdinaanan nyo yan eh. Diba? Dati naman, once upon a time, you were young officers, junior officers, and then you ask your men. So, kung kailan kayo tumaas sa rangko, you don't ask your officers and men? Gano'n na ba ngayon? You get the consensus.